Hello po sa inyo lahat guys. So magandang tanghali or magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, ganun pa rin. Graph of a quadratic function guys. So dito muna ako sa kwarto ng pamangkin ko kasi yung kabilang kwarto ko, matutulog kasi yung pamangkin ko. Tsaka yung nanay niya. Okay? So hello po. Okay, so ito yung pinaka natin, part 3. So sa next day, ibang ituturo ko na lang kasi 3 beses na ito tinuturo ko sa live guys. Okay, game na tayo guys ha. Paki-share na lang po ng live guys. Start na ba tayo? Okay. Dati to kasi, pinalitan ko lang tong wallpaper sticker lang to. Hello Kitty yan dati. Ngayon, pinalitan ko namin pink para yung pamangkin ko mahilig lang talaga sa kulay pink. Okay? Share na tayo ng live guys. Okay. Pagpasensya mo ng ang aking whiteboard kasi maliit po to. Hindi naman ako pwede magturo sa kabila kasi papatulugin kasi ng pamangkin ko, okay? Bin Francisco Isilo po. Start na tayo ha. Okay, our topic for today is all about graph of a quadratic functions. Okay ha? Ano ibig sabihin nun? Okay. Graph of Okay. Yan po. Paki-share na lang po ng live. Kailangan given nyo ha. I-highlight ko na lang to. Siyempre, ang graph po kasi, what is the graph for the quadratic? Siyempre, parabola. Hindi po basta parabola lang. So, for the given of the value of x, yun ang madalas kong tinuturo. Yung y naman sa susunod na lang yun. Kailangan yung given nyo, like this, is the standard form. Ano yun? Which is the y is equal to ax squared plus bx plus c. Ganun dapat. At yung isa naman is the vertex form. Dalawa ang given for the graph of a quadratic functions. Ay. Ano yun? Doon muna. Okay. So, ulitin ko ha. Pangalawa is vertex form. Ano yun? Ito yun ah. Tubig. Okay. Hi. Vertex form. Labas ako. Labas yan. Okay, vertex form natin ay ganito. So, y is equal to yung kakainin ko yung mamaya. Ulitin natin ha. Vertex form, ang formula niya will be the y is equal to a times x minus h times squared plus k. Ito na po. Tandaan niyo pag ganyan ha. Dalawang given to guys ha. Pakiusap ko sa inyo, given po yan. So, i-given po to ha. Okay. Kapag ang binibigyan ni teacher, kapag nag-graph po kayo ng quadratic function, kailangan standard form, minsan vertex form. Bahala na kayo sa buhay niyo anong gusto niyo i-translate. May mga computation na kailangan pag-aralan. Kunwari, standard form. Pero ayaw nila. Gusto niya maging vertex form. So, panoorin mo na sa YouTube channel ko, Miriam Flores, kulay green yung suot ko. Panoorin mo na tapos i-review mo.
Given pa lang yan, Lang yun. Take note yung parabola, guys. Ang graph kasi ng quadratic function is parabola. E ano yung ibig sabihin ng parabola? Hindi basta ang parabola. Parabola yan, guys. Hindi yan talagang basta-basta. Kasi x lang po ang pinaka-given. Pag y lang naman, ang y lang kasi ganito. Pag y, right side ng parabola, y lang binibigay, di ba? Kapag yung left side ng parabola nyo, it depends po sa condition. Isa na yun, upward and downward po tayo, guys, ha? For the given for the x, ha? Di pa ako galit, ha? Barahin ko muna to. So, yung parabola, hindi yan basta-basta. Upward, highlight ko lang po yung letter U. Teka. Letter U, upward. At downward. Highlight ko lang to, ito yung U. Okay? Oh, ayun na yun. Ito po yung upward. Ito yung upward parabola. Kasi, A is greater than to 0. Na kailangan naka-positive yan pag nakita mo yung numerical coefficient, ha? Upward po to. Kapag downward, like this, A is the less than to 0, downward to. Okay? Kailangan negative yan pag nakita mo yung numerical coefficient natin. Unahan po na ax squared, okay? Ay, nandito si Master Kiel. Kailangan matandaan mo to, ha? Ano yung formula para na mawala ang h and k natin? Kasi pag vertex form, ganyan. Hindi naman kasi sa board ko. Dito na lang, ito, para mahanap mo yung h and k natin, kapag vertex form ang given, madali lang to. Etong h na to, change the sign. Ito. Hirapan na naman ako magsulat. Change the sign. Okay, ito yon. Change the sign yung h natin. Ako naman, negative 1. Ano may change the sign? 1 or positive 1. Ang k natin, copy na lang. Kopya lang. Gets? Layo ng pagkita natin. Yeah. Ito na. Kapag yung given is the vertex form. Kapag yung standard form, pag standard form, may formula for the h natin. So, h is equal to negative b over 2a. Kapag yung k natin, k is equal to 4ac minus b squared over 4a. Or kaya it depends po sa teacher nyo, pares lang naman yung value ang gain natin. O kapag yung standard form natin, ha? Gets? Pagsensya mo ng aking whiteboard kasi ang liit. Screenshot mo na, highlight lang po tayo, di ba? Ito lang na may mga highlights, guys. Pakishare na lang po ang aking live, guys. Chalkbox muna tayo kasi for the first time ako magtuturo ng chalkbox, ha? Kasi nag-chok ako kapag highlight na video or crash course. Ano muna. Or nagpo-post din ako ng mga video, okay? Screenshot for the 10 seconds. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, pwede kayong magtanong. Kailangan yung N nyo, eto. Highlight lang to para hindi makaya. So, kunwari, etong U. Upward, letter U yan, ha? Kailangan sa mga mahihinang utak natin. Pag upward, pag nakita mo yung capital letter U, hindi siya pataob. Pag ganyan, as in letter U. Kapag pataob is the letter N, sipin yung letter N sa utak natin, pataob siya. Gets? Nagets nyo? Okay na? Hindi kasi magkasya yung aking whiteboard eh. Maliit to.
Bibili kasi ako ng mas malaki, parang ganito lang. Hanggang dito, oh. Yan niya, para lumaki. Yun na, lumipat lang ako sa kabilang kwarto, guys eh. Matutulog kasi ang pamangkin ko. Kung napabubrahin ka na natin to, yun. Burahin natin to ha. Waiting lang po tayo. O, kung may katanungan, magtanong po kayo sa comment box. O, comment section. Burahin ko muna to. Wala. Okay. Chalkboard yung hawak ko dito. Okay, ma'am, paano natin mangyayari yan? Kapag nagsasolve po kayo ng group of quadratic function, dapat yung given niya is naka-vertex form or standard form. Yung kung masailan talaga, kung gusto nila madalas vertex form, pwede mo ipa-translate. Okay? Bago ka man, ang vertex, ito pa yung vertex ba? Vertex natin is H and K natin. Kailangan yung H natin, ang tinatawag yun is the axis of symmetry. Doon na papasok ang axis of symmetry. Highlight lang natin to guys ha. Ang axis of symmetry, di ba sa graph natin, magaganyan siya. Kung nakakita ka ng point, let's say yung mga y-intercept, kung ano yung kamukha ng y-intercept, yun ang kamukha ng location natin. Kaya, nagre-reflect ang mga point. It's nagre-reflect, magkakamukha at magkakamukha ang location. Yun ang tinatawag ng axis of symmetry. Para yung salamin nyo, pag tumingin ka sa salamin, gwapo ka, sa salamin mo is gwapo ka pa rin. Sana all. Galing yun. Okay. So, yung axis of symmetry natin will be the H equal to X. Katumas lang yan ha. Highlight ko lang natin to. Okay? So, sunod doon ay yung opening. Open or behavior ng graph. So, ito. Open kung ano ba siya. Upward or downward. Okay? Is depends sa behavior ng graph. Ma'am, paano natin malalaman kung upward or downward? Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, kapag upward is the positive yung numerical coefficient na hindi nakaunahan, positive is the upward. Kapag downward, yung negative sign ng numerical coefficient ng quadratic term will be the downward. Okay? Gets? Sunod naman yung y-intercept. Y-intercept, tandaan kapag y-intercept, guys, is the constant. C, constant po kapag yung given is the standard form. Ma'am, paano kapag vertex form? Eh, di wala, magsusolve ka translate into standard form. X squared plus bx plus c. Para makahanap mo yung y-intercept. So, maraming process sa pagdadaanan yan. Pakishare na lang po ng live, guys. Thank you, Easy Math, sa pag-like ng live ko. Dagdag po pa sa lecture na hindi ko na alam. Ang y-intercept, kailangan magkakamuka ang kanyang graph or location. Na tinatawag din is the reflection point. Oh, reflection point. Ano ang formula for the reflection point? 0 plus x raised to power of r of, mali. 0 plus x sub r over 2 equal axis of symmetry. Ay, yes na lang. Ang ibig sabihin ng x sub r is dito na lang. Ito na, is the reflection point is xr. X sub r. Ito na yan. Ginanon ko na lang kasi hindi ko na makakasya ng whiteboard ko. Kapag yung y-intercept makakatapat, ganoon na rin sa reflection point ay kailangan yung location nyo is magkakapareho ng location or distansya. Kung ayaw nyo maniwala, ganun na lang po kayo. Eh, ngayon ko lang natuklasan ng ganyan kasi napapakahirap pa ako dito. Like here, kung tatlo ang distansya ng y-intercept, yung y-intercept na plotting the point, papunta doon sa may
sagot sa plotted point na vertex form, doon ka tumigil. So, 3, kunwari lang Tapos yung vertex mo mag-uumpisa ka hanggat sa, kailangan 3 yung distansya, 3 din sa kabila. Kaya nga reflection symmetry nga talaga Ano tayo guys? Wait lang. Okay. Ayan, okay na tayo sa reflection point. Kailangan, pag nag-y-intercept, reflection point, compute na lang. 0 plus x of r, ha? Ano yung x of r natin? Siya yung hinahanap ang reflection point natin. Tapos yung axis of symmetry nyo, is-substitute na lang. Cross multiply, yun na yun. That's it. Nagets? Kailangan, pag nag-reflection the point, nasagutan mo na, let's say, y-intercept 0, negative 4. Negative 4, kailangan matama mo siya pag nag-checking ka. Nagets? Okay na ba? Ano pa ba? Burahin na natin to after in 20 seconds. Screenshot nyo, screenshot. Pagpasensya mo na ako sulit-lit yung whiteboard ko, ha? Pwede mo akong mag-imbash. Napalipat kasi ako ng pabilang kwarto. Dapat maganda sa yung whiteboard para lumaki lang naman yung whiteboard ko. Kaya, tulad kasi yung pamangkin ko. Okay na ba? Nakapag-screenshot na kayo? X sub r lang po to, reflection point lang po yan, ha? Ha? Ito na yan, ha? I-highlight ko lang po para hindi niya kasi naintindihan. Okay na ba? Nakapag-screenshot na kayo in 20 seconds? Okay na. Sunod naman sa mga step, guys. Comment down below kung pwede kayong magtanong dito. Okay, ito yung mga step na kailangan sundan pag nagpo-compute kayo. Una dyan is the table of values. Table of values. Manual yan, ha? Ito yung pinakamahirap. Ito yung matagal at ito yung pinakamahirap. Kapag fraction, mahirap na to. Tables of values. Or kaya, 1, 3, 5, pattern. Pangatlo, solving for vertex form and y-intercept. Ito yung mga step. Ito yun. Itong dalawang to, ito, manual yan. Manual po to, ha? Itong dalawa na to, itong dalawang to, ang hirap to mag-series Itong dalawa to, guys, ang tawag dyan, technique lang. Or yung technique. Okay. Sa manual kasi mag-iisip ka, kailangan nasa gitna na po ang vertex natin. Kayo na mismo bahala na magbigay ng value. Basta, yung substitute nyo first and pangalawang values natin ng x natin, kumpara doon sa may pangapat pa uli, kokopyahin mo na lang kasi nagkakaroon lang tayo ng reflection, di ba? Ganun lang yon. That's it. Ayun lang. Kung may tanong po kayo, start na po tayo mag-compute. Yung mga basic lang naman, okay? Okay, game na tayo guys. Start na tayo mag-compute. Okay. From easy muna tayo, ha? Yung madalas ito ginagamit sa mga estudyante. Vertex form gusto ko. Sige, vertex form po tayo, ha? Sige, madali lang tong vertex form. Itong given, kasi naka-functions po siya. Minsan y, minsan f of x, minsan g of x. Function po yan, okay? So, ito yung given, binibigay ni teacher. Y is equal to quantity of x minus 2 times squared minus 3.
Oh, pag nakita mo ng teacher na to, ang tawag doon, vertex form. Okay, anong unang gagawin? Kunin natin yung value of the vertex point. Ano nga pala yung vertex? Sabihin nyo. Ang vertex kasi, which is the H, K. Hindi marumakaitin ni iba. Ito yun, X and Y, ha? Okay, X and Y po yan, ha? Yan naman yung sulat ko. Gets? Yun na lang. Ma'am, paano natin makukuha ang vertex natin kapag ang given natin is the vertex form? Madali lang yan. Tanungin niyo sa mga classmates niyo nag-aaral na kayo ng algebra. Uy! Oh, bakit? Ah? Ano? Halika na. Abo, sarado. Okay, ganyan tayo, ma'am. Paano natin kukuha yung vertex natin? Ganito. Is the vertex. Oh, ano yung vertex natin? Negative to, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, ganito. Y is equal to A times X minus H times squared plus K. Oh, ganito. Ang H natin, eto, change the sign. Ganun lang, papalitan mo ng sign, additive inverse yan. Ang K natin, is the copy. Okay? O, ano ba yung vertex natin for the H? Sagot. Comment down below. Hindi pa nainood lang, wala natutunan. Hindi, charot lang. Grabe ka naman magturo. Okay. Ano ba yung value of H natin? Sagot. What is the value of H? Di ba negative to? Mali. Sablay ka pala, mali na eh. Comment down below, ano ba yung value of H natin? In 30 seconds. What is the value of H? Hello. Ito naman, pinapaalala ko lang sa inyo. Pag may S-tat, changes yun. Mali. Change the sign. Okay? Ano sagot sa ano natin? H natin? In 30 seconds, wala ba sumagot sa inyo? Napakadali yan. Basic na basic yan. Wala ba sa inyo sumagot? What is the value of H? Wala ba? 30 seconds lang. What is the value of H natin? What is the value of H natin? Comment down below. Pakishare na lang po ng like, guys. Hello? Wala na ba sumagot? Ako mag-a-adjust? Oh, okay. Ano yung value of H? 2? Ang galing naman ni Shaz. Palapakan natin si Shaz. Shaz, bakit naging 2? Explain ko sa inyo. Kung nahihiya ka, comment down below. O bakit naging 2? Comment down below. Kailangan may explain bakit ko ang sagot sa H natin. Because of the... Kung nahihiya ka, mag-comment down below. Kung mag-up ka na. Okay? Bakit naging 2 sa H natin? Because of the... Alam mo, ayan na yung paliwanag. Wala na ba? Galing ni Shash? Oo, baka alam naman niya. So, bakit naging 2? Imbis na negative 2, mali po yun. Kasi magkakapit lang yung K lang. Because kapag ang H natin, di ba negative 2, additive inverse. Negative 2, magiging 2 na lang. So, very good. Eh, ano naman ang K? Comment down below. Kakasabi ko lang copy. O, ano yung K natin? 30 seconds, mag-comment po kayo. What is the value of K? Ang galing talaga ni walang pangalan, palapakan natin siya. Ng vertex natin. Yung vertex point kapag yung ang given natin is the vertex point. Ma'am, paano kapag standard? Matrabaho yan. Huwag na natin pag-usapan yan. May formula naman po tayo for the H and K natin kapag ang given is the standard form. Pag ganyan, madali yan ito i-graph. Ano yung ibig sabihin ng axis of symmetry?
ang axis of symmetry natin okay, ito yung axis of symmetry natin x is equal to h. Ano yung value of x natin? Comment down below. Oh, ano, what is the value of axis symmetry natin? Wala ba sa kanya na sumagot? Oh, what is the value of the axis of symmetry? X equal to? Eto, may clue na po yan, ha? Kailangan kasi nag-aaral kayo, kailangan may highlights yung pag-aaral. Hindi pwede, ang galing talaga ni Shane, palakpakan natin. That's correct. Is the two. Box mo na lang po yung ganyan kasi makikita to ng math teacher. Pwede i-box to. Oh, sunod naman is, what is the opening or yung behavior? O, sabihin na natin, behavior na lang. Or characteristic, maraming tawag dito sa mga math teacher. Pwede opening, pwede yung mga graphs. What is the opening or behavior? Oh. Oh, opening. What is the opening or behavior of the graph? Is it positive or negative? Tignan na lang po yung pinakalunan. Ano? Is it positive or negative? Or upward or downward? Oh, what is the opening or behavior of the graph? Is the upward or downward? Comment down below. Upward or downward? Positive. Oh, tama. Pero, ang tanong, upward ba siya or downward? Kapag upward is the positive. Kapag yung downward is the negative. Tignan nyo na lang sa sign. Galing. Upward. Ang galing. Sagot dyan is the upward. Bakit? Paano natin malalaman yan? Upward siya kasi, eto, nakikita natin sa pinaka-unahan is the positive side, pero hindi ito sinusulat sa pinakapaalala ko sa inyo na lagyan nito ng positive side para makita nito. Kapag may negative, downward siya. Okay, na-gets? Yun lang, that's all. Problema nga natin yung, yung may intercept sa lang yun, sa may, natin, sa standard po niya. So, mamaya i-translate natin. Unahin natin mga techniques, okay? O, sige, screenshot nyo lang, ha? Since ganyan, ayaw ng ganito, gawin na natin yung standard form. Ipapatranslate natin. Kaya mag-alala, ha? Sige, screenshot natin in 20 seconds. Kain muna ako ng banana chips. Gutom ako eh. Kakasigaw. Wait lang, kakain muna ako ng banana chips. Muna tayo. Okay na ba nakapag-screenshot na? Screenshot mo muna ito bago ko burahin kasi palatandaan natin to. Kasi sobrang liit ng whiteboard natin eh. Okay? Burahin muna to. Waiting lang po tayo. For the graphing muna tayo ha. Pero ang gusto niyo talaga yung may manual po talaga. Hirap no? Sige, mag-ano muna tayo. Tables of values muna tayo. Okay? Engineer, hello po sir. Okay. Burahin ko muna to. Mahirap kasi yung pag ganyan eh. Dito. Hindi ko ba ito magbuburahin yung given Hindi ito magkasya guys kasi sobrang liit nga yung whiteboard ko eh. Kaya pasensya. Paano natin igagarap yung natin tables of values? Ito madali lang to. Ang mas mahirap lang dyan may fraction. Complicated yun. Kaya huwag na lang. So, buburahin ko ito positive sign kasi understood naman po yan. Yung tables of values, kailangan nasa gitna po yung vertex form. So, yung vertex form natin is the 2 and negative 3. Okay? Ito po yun. So, x, tables of values yan. Kailangan, sa pagtamad ka talaga, 3 box. Kasama niyo yung value ng vertex form. Kapag yung masipag ka, 5.
Sige, lilimayin na lang natin para hindi ka tamarin. Pag tatlo, tamad ka talaga, pwede tatlo, pwede lima. Is depends anong gusto mo. Wala namang problema pag tatlong box, guys. Pag tatlong box, kailangan yung vertex mo is gitnang-gitna kasi magkakaroon siya ng reflection. Parang isang solution lang naman, guys. O sige, magtatatlong muna tayo. Pag tamad ka talaga, tamad ka talaga. So, ayan. Ma'am, pwede tatlo, walang problema. Okay na. Alin? Okay. Okay. Pwedeng tatlo to, guys. O. Kailangan, guys, makinig kayo, Yung vertex point natin or vertex form value, gitnang-gitna. Pinaka-gitna. Gets? Kasi itong given na to, magsasubstitute for the value of x, yung sagot niya nandito. Doon pa rin si kukumpara natin. Para ikakopy mo lang kasi nagkakaroon lang po tayo ng reflection ng graph natin. Nagets nyo? Saka yung mensahe. Opo. O, kunwari lang Dito muna tayo sa 2 and 3 O, that per 2 and 3. At yung 2 and 3 natin, ito yung vertex natin. I-highlight mo to sa pamamagitan ng red ball pen para mas makita naman ng math teacher natin. Kung ayaw nyo, di red ball, kahit anong colors. So, 2 ko 2 yan, 3 yan. 4, matrabaho to. 1, 0. Gets? Okay, try na natin substitute to. Isa-isa 0. Ito yung kailangan natin substitute natin yan So, kunwari, is y is equal to x minus 2 times squared minus 3. So, substitute lang. Value of x natin, which is the 0, copy lang. Kung kakalimutan may parenthesis, kasi ano lang yan groupings yan. PEMDAS, kailangan may PEMDAS, may priority Hindi po kayo basta-basta magkukumpit na diretso kasi PEMDAS yun is the priority of the terms natin. O, PEMDAS, anong unahin? PEMDAS parenthesis sa yung mauna. Pag walang parenthesis, may exponent nyo yung mauna. It depends po sa priority yung sequence. Kasi sa PEMDAS, mas mahirap na po ang controversial, lalo na sa equation. Mahirap na yun Kaya nakakalito. So, 0 minus 2 is negative 2. Squared minus 3. Kapag ganyan, guys, akala na lang kasi, pag nasa loob yan is the negative. Mali. I-expand natin. So, negative 2 times negative 2 is positive 4. 4 na lang. So, ganun lang So, 4 lang to. Minus 3 is the 1. 1 ang sagot, Sunod naman. Hindi ko na tayo So, y is equal to 1, quantity of 1 minus 2 times squared minus 3. Then, simplify. PEMDAS parenthesis. Okay, 1 minus 2 is negative 1. Negative 1 times squared or negative 1 times negative 1 will be the positive 1. So, 1 minus 3 is negative 2. So, negative 2. Kung negative 2 yan, ganito, hindi mo na kailangan mag-compute kasi reflection niya nasa gitna. Ang mangyayari, guys, kapag yung unahan, yung sinulog ninyong value of y natin, susulatan mo dito sa pinakadulo. Pero, paalala ko lang sa inyo, hindi lahat ng ganito ay itatranslate sa tables of values. Kasi meron to the point yung mga fractions, mas mahirap na yon. Hindi po siya mangyayari, magre-reflect kapag fraction na po yung given. So, tignan niyo sa Desmos calculator or kaya sa MathWay. Ito naman, para mas madali. Kapag yun nasa unahan, guys, gagayahin mo to, kukopyahin na lang kasi magre-reflect lang po, gawa po yung vertex point. Manalaman natin sa graph natin, okay? Kung 1 yan, yung pinakadulo is 1, copy na lang. Kung ayaw maniwalang nagkaka-trust issue kayo, di solve mo to, gamit ang ganito, substitute for the value of x, which is 4, 1 ang sagot. Try nyo po. Tanyin nyo kay Sir AJ, hindi, nadamay pa siya. Kung negative 2 yan, yung pangapat na box, ganun na rin, copy na lang. Kasi reflection lang naman pinag-usapan, di ba? Eh na yun. That's it. Okay, trust issue kung ayaw maniwala, sige, solve na natin. Solve na natin. Sige, screenshot mo naman screenshot, In 20 seconds.
Hindi na maliit na kasi yung whiteboard ko ha. Ah, sige, pa-share na lang po ng liit. Pakitap-tap naman po ang heart react. Okay. Ano ba? 20 seconds guys. Okay, okay na sa 20 seconds. So, try na natin yung 3 and 4. Kung itatama to negative 2 and y. Kung ayaw nyo maniwala sa akin. Trust issue, wala na naman problema kung trip nyo talaga. It's up to give me yung 3 and 4 na magkakamukha ang sagot dito sa 0 and 1. Ang sagot. Burahin ko muna to. Ito mga to. So, try natin yung 3. O, ilan? 3 minus 2 is 1. Wala ka, ano nangyari? So, 1 minus 3, negative 2. So, ito, negative 2. Di ba magkamukha? So, ito na yun, negative 2. Igigugitin natin para mas i-permanent natin. Ha? Ito naging gusto lang highlight dito sa mirror image ng point natin. Oh. Trinay ko na po magganyan kasi hindi kayo naniniwala sa akin, ha? Reflection ang tawag yan. Ito yung vertex sa letter B as a victory. Is the vertex ha. Okay, gets. Malalaman natin sa graph natin. Dito naman ang 4. Yung 4 naman. Okay, I'm sorry. So, teka lang, ayusin ko yung sulat ko. So, 4 dito, right here, 4 minus 2 is 2. Eh di 4 yan. 4 minus 3, 1. Hindi magkamuka. Eh, yan. Ito na yun. Nagets? Ano lang. Alas magkakamuka. Ito yung pinakauna, yung pinakadulo, magkakapi ka na lang. Yung pangalawa, copy na lang dito, nasa pangatlo. Pero hindi lahat, paalala ko lang sa inyo, hindi porket kapag ganyan ang table sa bar is okay na. Meron to dapat yung given is the fraction form, mas mahirap na yon, complicated na po yon. Hindi po siya ita-translate sa vertex bar kasi mangyari, nag-iiba-iba yung mga values at hindi po siya magre-reflect or magkakapares ang value of y natin. Kapag fraction, mas mahirap na yon. Kaya ang suggest ko lang kapag fraction form ang given ng quadratic function, mag-ano ka na lang, mag-y-intercept ka na lang at reflection form para mas madali lang po siya i-graph. O, na-gets? O, tignan muna tayo sa tatluan yung medyo tinatamad ka o nagmamadali ka. Vertex form natin is 2 and negative 3. O, kung 2 yan, edi 3 yan. Kung 2 yan, edi 1. Edi, pag sinapikit mo, edi negative 2, edi negative 2. Kung kapag nagsusolve ka, negative, value of x natin is the 1, ito yung sagot. Kung sagot niyo na sa una, hindi sa ulit, okay na lang. Pagtamad ka talaga. Wala naman tayong problema sa tatlong box na to. Basta ang mahalaga, may pakita natin yung parabola natin. Pwede ganito, tagli-5, pwede 3. Kung tamad ka talaga, nagmamadali ka, 3 na lang. Wala namang problema. Ay, hindi ka papagalitan ka ng mga professor mo. Meron sa kanila 3 para nagmamadali lang sila. Diba? Okay, na-gets? Na-gets nyo? Okay, mag-graph na tayo, guys. O, sige, screenshot mo na. 20 seconds mo na. Uminom muna akong tubig. Nakangakos na ako. Pagkatapos ng graph, itatranslate natin na standard form nitong libin na to. Sige, lain natin ang camera. Wait lang. Okay na ba, guys? Hindi to ni Melindol. Ano to? Selfie stick lang to. Mura lang kasi to eh. Bibili kasi yung pang steady. Parang maano lang siya, umaalog siya. Okay na ba? Buburahin ko muna to. Pero itong tables of values ha. Kukopyahin ko na lang. So, sabi dito. Ayan. Kukopyahin ko muna yung tables of values ko ha. Para mas ano na. Hindi naman kasya to kasi pagpasensya mo na kasi. X and Y. Sabi dito, 0 and 1.
1 and negative 2. Vertex natin is 2 and negative 3. Yung isa ay 3 and negative 2. Yung nakasya. Tapos yung 1 natin, yung 4 and 1. Ito na po, hinainag ko na para kita ba yung sulat ko? Ayusin ko yung sulat ko kasi ano ba naman to? Nahirapan naman ako magsulat nito. 4 and 1. Okay. Kinapi ko na lang po yung ganyan ha. Makinig kayo. Madali ito i-graph. Pwede, diretso flatten the point. Or kaya, pag nagmamadali, 1, 3, 5 patterns or yung vertex point, isusolve mo siya ng y-intercept or reflection point. Okay. Ganito pag-graph. Ano yung pinakamalaking numbers? 4. Gawin natin 5 para mas maikli naman. Yan. Okay, so ganito. Hindi naman itong pantay. Papapagalitan ako dito. Yeah. So, gawin natin na para imbis na kumukulang, sumobra. Okay, yay. Ma'am, paano natin ipa-flatten the point? Lapit sa camera, Raberian. Uy, teka, layo. Okay. 0 and 1, madali lang to. So, yung 0 yan, tapos 1, nasa y-axis. So, dito. Tapos naman, yung 1 and negative 2, 1 and negative 2, nandito. Tapos naman, 2 and negative 3. Ito yung vertex form, 2 and negative 3. Tapos naman, ito, may reflection naman na magaganap, Kung itong kopya nito, kopya nito. Ito yung kopya nito, kopya nito. Gets? Ganun lang. So, 3 and negative 2. So, magkakamukha. 4 and 1. So, 4 and 1. So, magkakamukha. Di ba nakikita nyo? Ang axis of symmetry natin, so which is the axis of symmetry is the x equal to 2. Ito. Magre-reflect yung mga yan. Madali yan, di ba? Ayan. Ganito pag-graph ng quadratic. Pag y naman, mas mahirap na yan. Di ko alam ang computation niya, Ay, Sir Rick's archive below po. Ganito since upward yan, positive yan, upward to, upward lang po parang letter U. So, right here, nandito siya. Ito na yun, ang sagot. Yan, ganyan ang pag-graph. Kung gumamit kayo ng graphing paper, hindi po pwede papila, papapagalitan kayo ng mga teacher nyo. Graphing paper ang gagamitin kapag nag-graph, O, na-gets? Ito na yung pinaka-itsura ng graph. Ma'am, kailangan ba kita ng graph natin? It depends. Kung isang graphing paper, isang graph lang, maglalagay kayo ng palatandaan, which is the y is equal to quantity of x minus 2 squared minus 3. At yung vertex point, para makita ng mga teacher nyo, o therefore 2 ay negative 3. Ayun na. O gets? Nagets niya? Yes or no? Nagets niya? Gets ba? Wala naman nagko-comment. Ano, nagets ba? Kung hindi, ulitin natin. O, nagets? Gets? Okay? Or yes? Or pag nagets, thumbs up. Pag hindi nagets, thumbs down. Okay na tayo sa sa patutungan ang standard form. Ano, nagets? Nagets na yan ni Easy Math. Alam niya. Ano, nagets ba? Wala rin. Yung kararating lang, okay lang naman. Hindi ko itatanong sa inyo kung nagets kasi kararating yun lang sa live ko. Okay ba? May tanong po kayo dito? Hindi kayo magtanong dito.
Pag fraction, mas mahirap na yun. Daan ko na lang sa reflection point tsaka y-intercept. Mas madali po i-co-up yung pag-graph. Ano na gets nyo? Wala ba? Okay, pakishare na lang po ng live guys ha. Wala yata na gets. Alam na alam ni Kiel yan. Gets na gets talaga ni Kiel. Ay, patay tayo dyan. Meron ako sa YouTube. Meron ako sa YouTube. Isaya. O, sige, next time na lang tayo mag-integral calculus ha. Isaya. Hindi ko lang talaga tinatapos kasi putol-putol po. Sa YouTube channel, punta kayo sa YouTube channel Mary Ann Flores. Mary Ann Flores. Walang iyong ana. Kulay green yung suot ko. Meron akong DE. Meron akong DE. Yung DE ko, hindi ko pa masyadong i-master kasi may ginagawa kasi ako sa math. Meron ako sa YouTube channel, try nyo puntahan. Mary Ann Flores, kulay green yung suot ko. Meron akong video ng integral calculus at DE. Solid geometry, wala pa. Wala pa akong geometry. Pero may geometry naman ako sa YouTube. Yung pang high school lang. Pero yung solid geometry, wala pa. Pre-calculus, meron akong pre-calculus sa YouTube. Fluid mechanics, kasi hindi ako physics eh. Wala akong fluid mechanics sa life ko. Hindi kasi ako physics teacher eh. Pasensya na, okay lang. Hindi kasi ako, marunong naman ako sa physics pero hindi ako magaling. Pang GenMath, yes po, sir, easy math. Meron na po akong GenMath sa YouTube channel ko. Mary Ann Flores. Meron to sa grade, sa grade 9. Grade 9 to meron to. I'm not quite sure. Dahil sa pag-follow, Shally, pasensya ka, Isaya ha. Diretso mo na sa YouTube channel ko, yung integral calculus and DE. Yung DE ko parang konti lang naman. Ang pinag-aaralan ko to sa DE, yung definition of the DE, tapos verifying solution, tsaka elimination of the arbitrary constant. Tatlo lang. Algebraic expression naman po sana grade 7. Sige. Who are you? Sige. Okay na ba? Screenshot natin. Commercial break muna tayo. Sige. Algebraic expression. Kailangan hindi siya magkaka-equation yan. Who are you? Expression siya. Kailangan balikan mo yung pinag-aralan mo in factoring. Yung mga factoring, aaralin mo yun. Babalikan mo siya. Wait lang ha. Wait lang po. Iyaano natin to. Muna natin papakalaman. Doon tayo patungo tayo sa standard form. Okay, commercial break muna tayo para kay who are you. Algebraic expression. Try na natin sagutan. Cellphone. Ano ba mga given sa algebraic expression? Kailangan who are you Who are you? Kailangan balikan mo yung nililesson nyo nung grade 7. Yung factoring, mahalaga yung factoring. Square a binomial. Matawag doon, difference of the two squares. Malaga yun. Tapos, sum and difference of two cubes. Tsaka yung, pati integers. Integers, madali lang isaya. It depends po. Pag integers kasi, may negative and positive integers kasama ni po yung zero. Okay, wait lang po tayo. Babalikan mo yung factoring. Mas mahalaga ang factoring kapag nag-algebraic expression ka. At yung GCM or greatest mo naman yung factor, babalikan mo yung lowest term. Lowest na mahalaga ang lowest term. Kasi ganito, nagkaka-problem tayo sa mga estudyante. Aaralin mo yung algebraic expression pero hindi mo kasi alam yung mga record about sa mga binanggit ko kanina. So, ayan, nagkaka-problem po tayo. Malaking problema dyan. So, nice lang balikan ang algebraic expression. O kung Maria, who are you? Makinig ka. Tama. Reduce the lowest term. Mahalaga yung lowest term Kung Maria, 5x minus 3 is the kind of expression kasi wala siyang equation. Expression to.
Kasi wala siyang equation. Pag expression, wala siyang equation. Pag may equation, malamang may equation. Ilang yun. Right, a quadratic formula? Yes, ma'am, may quadratic formula sa YouTube channel ko. Kapag yung quadratic formula, let's say, yung hindi lahat ng quadratic term is factorable, hindi lahat. Pag nagmamadali ka, quadratic formula para makuha natin yung first root at second root. Lang yun. Ito, 5x minus 3 is the kind of the expression or algebraic expression. Ano ba siya? Kailangan i-solve ito or hindi na? Siyempre hindi na kasi nakasimplify na yan. So hindi na po kayo ito i-simplify. Eh paano kapag yung let's say negative 8 plus 2y. Oh, expression pa rin yan. Or algebraic expression. Ano pa to? Kailangan to i-simplify or simplify na siya or hindi na siya magsisimplify. But negative 15. Pagdalas, mali naman yan eh. Pakisulat sa discriminant formula. Sige. Need lang, sabi ni Isaiah. Tama ka. Kailangan i-compute kasi factorable to. Ma'am, paano natin may pa-factorable yan? So, LCM yung, GCF yung mga to. So, para may labas to, ano yung pinakamababa? Yung 2, di ba? So, negative 2 divided by 2 is the 1. Pero unahin natin itong nasa unahan. Negative 2 divided by 8 is the positive 4. Negative 2 divided by, parang balik ang interpretation. Ulit. So, may labas natin to is the GCF of negative 8 into is the negative 2. Negative 8 divided by yung sinagot natin ng GCF kanina, which is the negative 2. Negative 8 divided by negative 2 will be the positive 4 or 4 na lang. Positive 2y divided by negative 2 is the negative y na lang. Double check pag dinistribute. O, diba? Ayan, factorable na to. Easy math, b square minus 4ac ba? Discriminant po, sir. Tatanggalin niya po yung square root. Tama. Tatanggalin niya na po yung square root pag discriminant. Pag discriminant, ganito, pag discriminant, b squared minus 4ac na lang. Wala ni square root. Discriminant lang po to. Tama doon, discriminant nila. It depends po sa discriminant lang. Yun lang. Ito, factorable na to. Wala yan radical, wala. Walang radical. Pag quadratic formula, let's say, x equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Ito yung madalas ito sikat sa mga high school. Pag nasa loob ng radical sign, ang tawag doon discriminant. Tandaan, pag discriminant, walang radical sign, ha? Okay. O, balikan natin yung algebraic expression, ha? Kailang, ito, greatest monomial factor to. Itong to. Ang pag-aralin mo, i-recall mo yung greatest monomial. Bakit monomial? Kasi pag monomial, one term lang. Factor. Kagaya nito. Babalikan mo yan, ha? Who are you? Yun lang. That's all. O sige, balikan natin yung algebraic expression. Yun lang. Nagets, ano pa? Isaya. Si Isaya, engineer student ata to eh. Wait lang. Ano to? What's that? Doon ang papasok ang simplifying rational algebraic expression. From the word rational, ang kailangan sakto-sakto ang A over B natin. Wala siyang decimal point. Gets?
Pagkain nito, ito, sample ko sa inyo Pabalikan natin ang algebraic, simplify rational algebraic expression o rational algebraic expression sa ibang book. Depende sa book. Marami kasi tinatawag dito. Kunwari lang sample ko lang sa inyo. Kunwari, 2x plus 4 over x squared plus 5x plus 6. O, alam na alam ni Saya yan. Polynomials naman yung complex ay patay. Yun lang. Isaya kapag yung polynomials yung complex, nako, doon napapasok ang complex fraction. Kunwari, yung may square root yun, di ba? Kasi sa quadratic equation, hindi lahat ng quadratic equation is factorable. Hindi lahat. Kasi doon napapasok ang quadratic formula Malalaman ba siya kung ano ba siya? Kung real, equal, and rational, real, equal, and real, rational, and unequal. Ulit. Real, rational, and equal. Real, rational, and unequal. Real, irrational, and unequal. At yung doon napapasok ang imaginary. Yun na yun. It depends. O paano ito isusolve to? Alam na alam ni Isaiah yan. O alam na alam ni si Matt. Who are you? Makinig ka. Eto, factorable na mga to. Kailangan diretso to. Hindi mag-equal sign. Mali yun. Ganun ang writing natin. Factorable na to yung 2x plus 4 or hindi na? Okay. Galing-galing ni Isaiah. Palapakan natin. 2/2x plus 3. Tama. Okay. Eto, factorable to. Papalikan mo yung greatest monomial factor. So, since factorable yan, ang lalabas natin which is the 2, siya kasi siya yung lumalabas. So, yung pinakamababa, papalabasin natin to. So, 2 times, i-divide mo siya. So, 2x divided by 2 is the x na lang. Or 1x or x na lang. Positive 4 divided by 2 is positive 2. Try niyo pa i-distribute. Tama siya. Over, eto, hindi nila alam na mga grade 7. Tama. Tama po, Isaya. Tama po kayo. Oh, who are you? Pag-aaralan mo tong ganito na to, eto, ang tawag lang dyan, factoring yan. Factoring trinomials. Bakit factoring trinomials? Kasi wala siyang equal. Iba naman yung solving quadratic equation by factoring kasi may equal yan. Eto, wala. Ang tawag dito ay, ang recall natin which is the factoring trinomials. Bakit factoring trinomials? Kasi, from the word trinomial, it means the 3 terms. Pero factorable po siya. May dalawang uri kasi ng step for the factoring trinomials. AC method and yung X figure. Yung nag-high school ako noon. Okay, paano? Hindi nila alam nito. Ganito. So, yan right here. Dito, ang nasa gitna is the positive 5. At yung pinakadulo is 6. Okay, ganito ang technique yan, guys. Makinig kayo, grade 7. Ano ba ang imumultiply sa positive 6 kapag natatamaan ang positive 5? Comment down below. Multiply. What is the factor of the positive 6 na kailangan tumama sa positive 5? Comment down below. Isaya, ano bang factor nito? Factorable siya, di ba? Factor ng positive 6 na kailangan ng positive 5. Ito product, ito sum lang. 2 and 3. What is the sign, Easy math. Since positive siya. Hindi pwede ang 2 and 3 lang kasi mapapagalitan ng teacher nyo. Kailangan pakita na sign. Okay. Sige. Tama yung ginagawa mo pero kailangan sa live, pakita nyo sign natin. So, positive 2 and 3. Tama. Okay, so may problema, ma'am. Pwede mo pagbaliktarin? Walang problema. Pwede mo pagbaliktarin. Depende sa sulat nyo. Pwede pagbaliktarin. Positive 2 and positive 3. Pwede. It depends sa sinusulat. Basta matatama mo yung 5. Kapag yung, let's say, yung quadratic term is the highest is 1, hindi mo pwede baliktarin. Bawal yun. Eto, equal po siya sa 1, pwede mo siya babalik ka rin. Kapag yung nangyayari doon sa
higher for the A is the greater than to 1, hindi mo pwede balik na rin. Tandaan nyo mas mahirap na yun. Pwede positive 2 and positive 3, or pwede naman 3 and 2. Bahala kayo. Walang problema. Okay, try na natin. Positive 3 times positive 2 is positive 6. So, 3 plus 2 is 5. Tama. So, factorable with is the x plus 3, quantity Hindi pwede walang quantity yan. Factorable yan. X plus 2. O, ano yung makakancel out? Cancel out yung x plus 2, x plus 2. Ay, puset. Papaya ako dito. Ulit. Cancel out yung x plus 2 kasi siya yung pinakapareho. Ang sagot dyan will be the, dito naman, kasi, will be the 2 over x plus 3. Final answer to. Ito yung algebraic. Rational algebraic expression. Ayan na. Nakuha nyo ba, ano? Who are you? Kailangan balikan mo yung factoring, yung, difference of 2 squares, sum and difference of 2 cubes, tapos greatest monomial factor. At yung lowest term, GCF, mahalaga yan. 5 yan babalikan mo siya para makapag-aral ka ng algebraic expression. May tanong kayo dito? Sige, pag polynomial naman yung complex, mahirap yan isaya. Wait lang. So, solve na natin yung discriminant. Sandali lang po, Wait lang, sayang. Mas mahirap na ito mag-complex, Commercial break muna tayo nito. Mahirap pag, kunwari lang, isaya, let's say, ibang unit ito. O let's say x squared minus 3x plus 5. Isayas, tanong ko sa inyo, hindi naman porket kapag yung quadratic given or quadratic term, yung ganito, is the factorable, hindi lahat. Doon napapasok ang discriminant equation. Kung malalaman lang po siya, or imaginary, or complex, or anything, okay. Factorable ba ito o hindi? Tama. Mahalaga yung integers at quadratic equation, pati yung mga sequence. Tama. Kala ko galit ka, capital letters kasi. Hindi, charot lang. Yes, mahalaga integers. Okay. If purpose square ang discriminant ba? It depends po sa condition. Sir, easy math. Depende sa condition. Kapag yung equal ang equation, equal po siya. Kapag yung may purpose square, it depends po. Meron to the point yun. Factorable to hindi? Try na natin i-factor to. Let's say, negative, kaya lang 5 So, wala na. Hindi na kaya i-factorable. So, wala na. Hindi, wala na. Hindi, not factorable to. Ayaw mo yung maniwala sa akin factorable. Doon ang papasok ang discriminant or kaya quadratic formula para mas madali. So, sa discriminant, b squared minus 4ac. Ito yung a is 1, ito yung b is negative 3. Ang c natin is 5. Substitute lang. Ang b natin is negative 3 minus 4ac. Sorry. Compute, di na minus, wala na. Imaginary na to, di wala na. So, sana may imagine na naman yan. Na to 20 na to. So, wala na. Kapang laban,
negative 11. Imaginary to. Pwede naman, pwede. Tama ka, Isaya. Pwede quadratic formula, imaginary. Sige, hindi magkasya. Ito yung sagot natin, 11 na. Diretso quadratic formula tayo. So, negative, ano yung negative? B natin is negative 3, di ba? So, negative 3. Plus minus square root of the b squared minus 4ac. Yun yung sinagot natin, discriminant niya. So, negative 11 na lang. Over 2a natin this one. Simplify. Di wala na. Tapos ang usapan, negative. Ano na to? Complex na to. Ayun na tinatawag ng imaginary or tinatawag na ng complex. Kasi from the word letter I, imaginary kasi may negative side ng kahit anong letters. So, hindi na to kaya i-compute ko. Wala na. Tapos ang laban. I squared of 11 over 2. O yan. Dalawang roots yan ha. Ayan. Ayun yung sagot natin. Wala na, wala. Tapos ang laban. Pwede yun, di ba? Ang tawag dyan imaginary. Kasi nga, yung b squared minus 4ac is greater than 2, is the less than 2, 0. Kasi, magiging negative any number maging sagot nyo. Yun lang. Nagets? Meron ako sa YouTube channel ko. Balikan mo na lang yung discriminant. Meron akong video nun. Okay, balik muna tayo dito sa So, gawin na natin yung standard form nito ha. Makinig maigi. Okay, let lang. Quadratic. Quadratic graph of a quadratic function po. Ito yung pinapare ko sa mga viewers. Hindi siya marunong magpa-propol. Okay, game. Gusto nila quadratic form. Pero naka-vertex form. Tatanggalin natin yung positive. So, anong gagawin? Since nang ganyan, i-compute natin to. Di ba, dalawang x minus 2, hindi point method. Para sa akin, mag-technique ako dito. Okay, so, multiply first term. So, x times squared, x squared. Tapos, sa middle term, first term times second term times exponent. X times negative 2 times 2 is negative 4x. Squared mo daw yung last term. So, negative 2 times squared or negative 2 times negative 2 will be the positive 4. Minus 3. Ilan? X squared minus 4x. Di positive 1. Ito yung magiging sagot natin for the quadratic term natin. Yan. Ito na siya. Another para may replace ang utak namin. Sige po, Isaya, pag commercial break po tayo. Sige. Limit laman. Limits. Introduction for limits. L'Hopital rule. James Steele. Trigonometric. Ano ba yung discussion ng trigonometric? Meron na ako sa YouTube channel, Miriam Flores. Kulay green yung suot ko, pwede nyo panoorin yung trigo. Fundamentals lang. Pag limits, pag umpisa tayo sa limits, doon napapasok L'Hopital rule. Mag-L'Hopital rule ka na kapag may techniques. Ayan, meron na tayong ganyan. So, since 2 and 3 natin, try na natin substitute. So, for the h is equal to negative b over 2a. Ito yung a is the 1. Tapos yung b natin is negative 4. At yung c natin is 1. Try natin Negative 4 over, sorry. Ayun sagot dito. Then simplify. Diretso yung sagot na to. Hindi naman kasya sa board. So, negative times negative is positive 4 over 2 times 1 is 2. Hindi magiging 2 na lang. Since tumama ng tumama ni h natin, okay na. Okay na. Yung k natin, k is equal to 4ac minus b squared over 4a. Then simplify.
nagkakaloka yung sulat ko eh. Yan, direction yung compute na natin. Ano yan? Ay, hindi na yung quadratic, linear na yan. Ano yung one variable yan? Isaya, sige, sagutan natin. Yun, later, pagko-commercial. 2x squared. Ay, ano yan? Linear equation in one variable yung Isaya. Since may equation niya, may checking yan. So, sasagutan natin to. Yan. Mamaya na yan, ha? I-highlight ko muna to. 4 times 1 times 1 is 4 minus negative 4 times squared or negative 4 times negative 4 is 16 times 4. So, ang sagot niyan is 4 plus, minus 16 over 4. Edi, 12, negative 12 over 4 is negative 3. Tingnan kayo natin. Ito, di ba tumama? Simple lang naman. Ayan, di ba? Ganun lang yun. Pag nag-graph ka pa, hindi madali lang yan, di ba? Ano naman ang y-intercept natin? Ang y-intercept natin is the constant, di ba? Tandaan kapag y-intercept pa, is the start for the constant, ha? Ito yung letter C. Ordered per 0 and ano yung value of C natin? Di ba 1? Kaya maniwala, sod mo to. Substitute for the let x is equal to 0 para mahanap natin yung y-intercept natin. Na, ganun na rin is the 1, di ba? Yun, ganun lang yun. Sige, screenshot mo na. In 20 seconds. Kain muna ako ng banana chips. Ay, mama na yung banana chips. Kakainin ko muna to saging. Ay, nalaglag pa! Sige, find up the x. Sige. Yung, padali lang yan. Distribute lang tapos, kailangan maano natin yung pinakasagot niya, may checking pa yan para para itugma natin sa 12. Pag hindi, mali yung solution mo. Kaya, ano yan eh, one variable lang naman yan. 3 over 1 half ba tama ba? Naalin po. Ano tanong? Yeah, checking lang po. 3 half ba tama ba yan? Dito, sasagot na to? Ayun, sagot kay Isaya. Ay mo na ako saging. Kay Isaya, 1 half. Easy math, mag-checking ka muna kung tatawag sa 12. Ewan ko na 3 halves daw. Sige, 3 halves daw. Sige, checking natin. Bracket yan na kasi maraming parenthesis. 3 half. Tama ba to? Sige, tignan natin. Ito, since cancel out nito. Magiging ano na siya. Teka lang. Magiging 3 plus 3 equal 12. Hindi, ano na. 6. Tama. 3 halves nga. Galing. Galing talaga ni Easy Math. Cancel out yung 2. Matitira 3 plus 3 na lang. 3 plus 3, 6 times 2 is 12, di ba? So, tama. 3 halves nga po. Okay, Isayas, ano may natutunan, Isayas? 3 halves ang sagot dito. Pero mamaya na lang. Bakit naging 3 halves? Malalaman natin. Then, hindi na may checking naman po, Sir Easy Math. Ayaw nga sa akin eh. Okay lang, try sana. Doon na nalipat ang reflection point tsaka yung may intercept. Sige, purahin ko muna to. Okay na tayo dito. Ano to? Okay, ito yung y-intercept natin. Ang y-intercept, tandaan kapag y-intercept is the constant, ha? Huwag kayo titingin dito sa vertex 1, dito kayo titingin. Y-intercept natin is ordered per 0 and 1.
Siyempre, siya yung constant. Yung, paano pag reflection, ma'am? Paano yung reflection? Ganito ang reflection. May formula naman for reflection eh. Reflection point, di compute na natin para malaman yung reflection point natin. So, may formula for the reflection point is the 0 plus x sub r over 2 is equal to axis of symmetry or AS na lang. Pag AS is the axis of symmetry na lang. Sige na nga. Ito na nga lang. Ang tamad lang kasi ako magsulat. Gets nyo? O, ano yung axis of symmetry natin? Kita nyo ba? Wag naman yung vertex form yung standard form ng parabola. Bakit naman po easy math? Mas mahirap yung vertex form. Madali naman yung vertex form eh. Kasi apritada, yan. Okay, wait lang po kayo, easy math. Tumpak. Okay, axis of symmetry natin, which is the, di ba yung vertex natin is 2, di ba? Yun na kukunin natin yung axis symmetry mo. Gets? Kaya ang axis symmetry is equal to x is equal to h. So, substitute lang. Reflection point lang naman. Ang axis symmetry natin, which is the 2 over 1. Bakit 2 over 1? Kasi, alam ni easy math yan. Cross multiply. Cross multiply, magiging x sub r. 2 times 2 is the x sub r is equal to 4. Ang reflection point natin, which is the ordered per 4 and 1. Sige, checkin natin kung ay maniwala 4 and 1. Ma'am, paano naman magsigurado 4? Ma'am, paano yung kapag nagsisigurado ka is the 4 and 1? Sigurado ka ba sagot-sagot mo? Di substitute natin. Gamitin na natin tong ganito or ganyan. Kasi, eto na, direction na po tayo. Sige, ikapin mo na natin to. Or kaya dito na lang. Hindi natin maintindihan. So, x squared minus 4x plus 1. Yung sinagot natin is 4, kailangan tumama ang 1 natin. Pag hindi, mali ang distansya mo. So, 4 squared. Ilan? 16. Wala na. Cancel na. Hindi tumama. Ayos. Ito yung sagot natin sa reflection form. Kaya ba? Gets? Nagets ba? Yun. Okay na yan. Sige, substitute mo na. Mamaya na to commercial na to, 3 apps daw ang sagot. Tala lang. $20 seconds. Hindi po Boolean algebra sa IT yan, sa mga, sa logic. Hindi, wala kaming ganyan kasi mga IT lang makakalam. Ang pinag-aralan namin sa mathematics sa modern world, yung truth table. Hindi po, untold. Hindi po. Hindi namin alam ng Boolean algebra. Sa mga IT, yan yung IT related yan. Yung 01, 00 po, 01, 01, tapos may drawing. Boolean algebra yon. Ang makakalam yung IT, tsaka computer science. Genes, hindi ako scientist Ayoko niyang ganyan genes na yan, biology yan. Ayoko pag-aralan ng mga science Sumasakit ang ulo ko. Okay na ba tayo dito So, hindi ko muna yung bubura yung reflection point. Mag-graph pa tayo. Sige, mag-graph na tayo ganito. Mag-graph ito. Mamaya ka na. Ito pag-graph niya, Paras lang naman yan. Yan, gano'n lang kasimple. Ano yung pinakamataas, di ba, 4? Gawin natin 7. Para
Hindi lang makulang, hindi lang sobra, wag lang kulang. 5, 6. Okay. So, i-plotting the point natin vertex ha. Mahalaga yung vertex. 2 and negative 3. Ito. Tapos, yung axis of symmetry natin, kailangan makita. So, ito. Yan. Goal lang sa akin. Goal lang sa akin. Okay. I-plotting the point natin y-intercept. Ang y-intercept natin, which is the 0, 1. Eto. O, di ba magkakamukha? Di ba para sila ng value of y natin, which is the 1, ay reflect po sa 4. O, gets mo na. So, ito na yon. O, di ba magkamukha-mukha? O. Reflection ang tawag yan, o. Ito yung ordered per 0 and 1, di ba? O, mag-reflect yan. Kasi, ang distansya from here, dito mag-umpisa, 1, 2. Kung 2 yan, 2 dito, 1, 2. Tama to. Pag ayaw mo, mag-reflection point formula ka na lang. Mahalaga kasi yung reflection point formula. So, 0 plus x sub r over 2 is equal to axis of symmetry. Ayan. Pag natandaan nyo tandaan nyo lang. O, tapos na tayo dito sa, ano na to, sa pinakamadaling ganyan. O, kaya, mag-drop po tayo. May kulang eh. Yan. Right. Yan, ito na yung pinaka-graph. Halos para sa naman yung nakarang nag-solve ako kanina, di ba? So, pag kayo maniwala, mag-desmos ka na lang. So, desmos. Or kaya, GeoGebra. Download nyo na lang po sa App Store or kaya Mac. Kapag yung cellphone is naka-iPhone, libre lang naman ito. Wala namang masama gumamit yan. Pero pag nasa klase kayo, bawal ang cellphone. Pag wala kayo sa klase, pwede yung gamitin itong dalawang to. Kapag checking lang naman, di ba? Checking lang naman. Go Nax, yan, baliktad na sa akin. Isayas. Baliktad yun sa kanya. Okay na ba? Another example muna tayo, guys. Screenshot po muna for the 20 seconds. Desmos tsaka GeoGebra sa cellphone nyo. So, download mo siya sa Play Store. Or kung may iPhone na cellphone nyo, Mac na lang, Mac. Mac Store. Or Mac. Basta, yun na yun. Hindi kasi ako maano sa iPhone eh. Kasi, maselan eh. Tsaka mahal pati. Hindi naman po Japanese name. Over naman sa mathematician yan. Hindi naman po, marunong lang. Hindi lang. Mahirap kasi na trabaho ng mathematician, mag-iimbento ka ng formulas o letters or discover of the new thing po ang mathematician. Si Calculus B, nag-aaral yata na gusto niya maging mathematician. Magaling yun eh. Galing niya magturo yun. Okay na ba, guys? Hindi po siya slope-intercept. Ang tawag dyan yung graph of a quadratic function lang. Hindi po yan slope. Hindi po yan. Ibang discussion to. Ano yan? Graph of a quadratic function yan. Ito kasi nakasulat ko, reflection point lang naman to. Oh, yan po. Yes po. Japanese name. Okay, dito na isa commercial break. Solve natin to. 3 ups daw ang sagot daw. Okay. May na tayo daw. Bubahin ko muna to ha. So, sabi dito, 2 times 2x plus 3 equal to 12. O, gagawin, distribute to. Or kaya divide versus by 2 na lang. 3 halves daw eh. 2x plus 3, ilan? 6. Transpose sa kabila yung 3 or kaya AP na lang. Paras lang naman yan eh. Or depends sa
math teacher nyo kung ano yung gagamitin. So, sa akin, transposition na lang kasi lipat lang naman dito. Pero ang totoo lang kasi wala naman sa concept ng math. Ano lang, napapadali lang po mag-complete para sa mga estudyante. Ang totoo lang kasi, APE lang naman po. Pag APE po to, negative 3 on both sides para ma-cancel off yan. Pero yung pag dito, technique lang naman. So, magiging 2x equal, magiging negative 3. Pwede 3. 3 ups nga, no? Ang galing. Ilang? 3 ups, o 3 ups na lang, or kaya pag, mixed number, pwede. Wala namang problema. Okay, madalas, improper fraction lang naman. Yes po, transpose po isa. Yes, tama po kayo. Okay na. Ganun, madali lang yan. Medyo mahirap yung may fraction kasi, complicated na kasi itong fraction na to. Hirap niyan. Improper yan eh. Pag improper, mas mataas ang value ng numerator kaysa sa denominator. Pag improper. Okay? O, say another example muna tayo, guys. Ano ba? Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, oh, dahan lang. O, pwede kayo magtanong. Pag improper change to mixed number, di ba? Yes po. Pwede. Sige, try na natin. 11/4 change to na mixed number, di ba? Yes po. Okay, ang gagawin natin, magdi-divide ka nito. 11 divided by 4. Edi 2. 8, 9, 10, 11. So, 3. Pag ito, whole number to, tapos, yung denominator is the 4. At yung 2 is the remainder. Try na natin. 2 times 4 is 8 plus 2. Ay, parang baliktad. Mali. 3 pala to, sorry. So, 2 times 4 is, 8 plus 3 is 11. At yung nakatambas yun. Ito yung sagot niya is the whole number. Kapag yung 4 is a divisor, denominator. Denominator na lang. Ito, remainder is the numerator. Yan lang concept ng numerator. Yun lang. Yun, yes na nangalalo kung elementary. Di pa ako magaling sa math noon yun. Totoo lang, nung elementary, hindi ako magaling sa math at hate ko talaga ang math. Ngayon na yun, nag-second year high school ako. Ayun, ito yung binibigay ng Diyos ng antaling ko. Kaya hindi ko pwedeng mawala. Remainder yung numerator. Remainder ba? Yes, meron na po. Okay na po. Nagkamali lang isa, yes. Okay na tayo sa next problem. Ganun pa rin. Kapag ang given, minsan f of x, function yan, is equal to x squared minus 6x plus 4. Since ano yan, ganito, quadratic term yan, or standard form of quadratic term, makuha natin yung h and k natin. May formula lang naman yun, para lang ma-memorize siya. So, h natin, para makuha ng ang vertex form, may formula for the h and k natin. So, h equal to negative b over 2a. Solve lang. So, at ang natin, ganito. A natin is 1, B natin is negative 6, ang C natin is 4. Substitute lang. Napakadali, di ba? Pag nag-engineering ka, need lang talaga magaling sa math. Hindi. Yung gusto matuto ng math, kapag pumasok sa engineering, halimbawa, ayaw mo na math pero mag-engineering ka, so need lang talaga pag-aralan ng math. Basta may matuto. Yun. Pag accountancy ka, magaling ka sa math, hindi naman kailangan magaling sa math. Yung gusto lang matuto.